Papalapit na ang posibleng bagyong Berbena at maaari itong maapektuhan ang mga lugar na dinaanan ng dating bagyong Tino. Malawakang ulan, hindi hangin ang pangunahing banta sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ngayong linggo ng hapon, November 23, 2025, may panibagong sistemang inaasahang magdadala ng malawakang ulan lalo na sa Visayas at Mindanao. Kaya huwag bibitiw dahil tatalakayin natin ito ng malinaw, step by step at swabing ulat. Kaya kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, kitang-kita sa latest satellite image ang mga kumpul na kaulapan na papalapit sa silangan ng Mindanao. Makapal ang thunderstorm, malawak ang ulap, ngunit hindi pa organisado ang sirkulasyon. At kapag hindi organisado ang sistema, tanda po yan ng malawak at tuloy-tuloy na ulan, hindi lang malakas na hangin. Ano ba ito? Para malinaw, hindi ito typhoon, hindi ito super typhoon, posibleng maging low pressure area o LPA, posibleng maging isang tropical depression next week, ulan ang pangunahing banta. Kung mabuo, ito ay tatawagin nating bagyong Berbena. Patuloy itong gumagalaw papalapit sa lugar ng Caraga Region, tatawid sa Visayas at posibleng dumaan sa bahagi ng Mimaropa bago lumabas sa West Philippine Sea kung saan mas favorable ang kondisyon para lumakas palalo bilang isang tropical storm. Kaya patuloy nating inaantabayanan ang pagbuo ng sirkulasyon para matawag nating isang low pressure area o isang ganap na bagyo ang mga cloud cluster na ito na nakikita natin sa weather system. Satellite image na nakikita nyo ngayon. Mga kababayan, narito ating heavy rainfall warning base sa forecast rainfall sa mga susunod na 5 araw. Sa Northeast Luzon, 200 to 300 mm na buhos ng ulan, mataas ang tsansa ng flash flood at landslide lalo na sa mga malapit sa ilog. Sa Bicol, Samar, Leyte at Eastern Cebu, 50 to 200 mm na buhos ng ulan, maaaring may bigla ang pagbaha lalo na sa mga low-lying areas. At sa lugar ng Mindoro at Palawan, sa East Coast, malawakang pag-ulan dahil sa papalapit na moisture. At sa Western Luzon, kaunting ulan lamang dahil sa hinaharang ng mga kabundukan. Habang papalapit ang low pressure area o aktibo naman ang shear line sa norte. Ito ang dahilan ng malalakas na pag-uulan sa lugar ng Cagayan, Isabela at sa hilagang silangan ng Luzon. Hindi ito ulan ng bagyo. Ito ay bunga ng amihan na sumasalubong sa mainit at sa masamang at sa namamasang hangin mula sa silangan kapag nagdagdag pa ng moisture ang papalapit na sistema o low pressure area na mas dadami pa ang pag-ulan. Mga kapatid, ayon sa update ng Berbena Development ayon sa JMA o Japan Meteorological Agency at Pag-asa, nakikita na ang low sa kanilang monitoring. Mataas ang posibilidad na mag-develop within the next few days. Pero uulitin po natin, hindi track ang pinakadelikado, kundi ang malawakang pag-ulan na dulot ng hanging amihan, ITCZ o easterlies. Kaya sa Mindanao at Caraga, Davao, Northern Mindanao, malawak ang ulan simula linggo ng gabi hanggang Martes at posibleng mayroong thunderstorm sa buong rehiyon. Sa Visayas naman, Eastern Visayas madalas at malalakas na pag-uulan. Sa Central Visayas, panakanak ang pag-ulan na may occasional heavy rains. Western Visayas, cloudy with scattered rains. Sa Southern Luzon naman, sa bandang Bicol Region, moderate to heavy rainfall at sa Mimaropa, cloudy with may rain bands na papasok. At sa Northern Luzon, amihan at shear lines combo, moderate to heavy rainfall lalo na sa Cagayan Valley. At sa Ilocos, maaliwalas pero may iroong scattered rain bandang hapon o gabi. Kung titingnan natin ang pattern ngayon, malinaw na ang interplay ng tatlong sama ng panahon. Papabigat na moisture mula sa low, amihan na nagtatapo ng malamig na hangin, ang shear line na siyang dahilan ng malakas na ulan sa norte. Sa madaling sabi, kahit hindi pa bagyo, malakas pa rin ang ulan dahil sa kombinasyon ng mga sistemang ito. At para sa mga kababayan natin na naapektuhan pa rin ng bagyong Tino, mahalaga na maagang paghahanda kahit mababang kategorya lang ang inaasahan nating sistema. Tuwing huling bahagi ng Nobyembre hanggang Disyembre, karaniwan na ang mga late season na low pressure area o LPA na hindi malalakas bilang bagyo. Pero nagdadala ito ng malawakang pag-ulan katulad ng ginawa ng Tropical Depression Orduha noong taong 2017
at ang Tropical Depression Agaton noong taong 2014. Ibig sabihin, hindi kailangang super typhoon para magdulot ng malaking epekto sa mga lugar. Kaya ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na maaring maging isang sanhi ng pagbaha sa mga naturang lugar na kung saan nakakaranas sa kasalukuyan. At narito ang ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa baha, i-monitor ang mga anunsyo ng mga local government unit o LGU, siguraduhin may charge ang inyong cellphone, maghihanda sa landslide prone areas at ugali makinig sa official update ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan o local government unit. At para sa ating Bible verse for today, mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kagibitan. At para sa ating kabuang ulat, papalapit na ang potential na bagyong Berbena. Mataas ang tsansa nitong maging isang low pressure area o tropical depression next week. Malawak ang pag-ulan at pangunahing banta lalo na sa Visayas, Caraga, Bicol at Northern Luzon. Shoreline at Amihan, mas malakas na ulan sa lugar ng Cagayan at Isabela. Manatiling nakamonitor upang maiwasan ang biglang pagbaha at landslide sa inyong lugar. Maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa atin channel dito sa Pilipinas Weather ngayon, lalo na sa ating mga OFW subscriber na kahit malayo sa bansa, patuloy na sumusubaybay sa ating weather update. Salamat din sa ating mga local subscribers dito sa Pilipinas. Ang lahat na nagbibigay ng super thanks, kayo po ay nagbibigay ng lakas para may pagpatuloy natin ang ating advokasya. Para manatiling updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat!